ang pinakamainam. At pinakamahal. So God. Hallelujah, hallelujah. Taas lang ho natin ang ating kamay sa Diyos na napakadakila, napakabuti, punong-puno ng habag at punong-puno ng awa. Ang Diyos na napatunayan na matapat magmula pa sa panahon ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob at hanggang kasalukuyan. Ang Diyos na hindi nagbabago kahapon, ngayon at magpakailanman. Pwede ho bang bigyan natin ng malakas na palakpak ang nag-iisang Diyos na dakila at tapat? Come on, church! Hallelujah! Glory, 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 glory to the living God! Oh, Shakarabarabakande. Shakayabarabakandara-kaya. Oh, we worship you, Lord. We honor you, God. We magnify your holy name. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos, luwalhatiin ang iyong dakilang pangalan. Itaas ang iyong dakilang pangalan. Ika'y pasalamatan, ika'y luwalhatiin, ika'y itaas sa aming kalagitnaan. Hallelujah. 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 Patuloy ka naming niluluwalhati, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Maraming pong salamat sa iyong dakilang presensya sa aming kalagitnaan, O Diyos. Ikaw ang nangako kung saan may 2 o 3 na nagkakatipon sa iyong dakilang pangalan, ikaw ay naroroon sa kanilang kalagitnaan. Sa umaga pong ito, O Diyos, habang kami nakatayo sa iyong dakilang harapan, habang kami umaamin sa lahat ng aming mga pagkukulang at kasalanan, sa lahat, Panginoon, ng aming karuwagan, habang kami, Panginoon, ay umaamin sa lahat ng aming pagdududa, habang kami, Panginoon, ay umaamin sa lahat, O Diyos, ng natago at nalantad ng kasalanan, hayaan mo ang buhay ng bawat isa ay patuloy na pakadalisayin ng iyong dugo na natigis doon sa krus ng Kalbaryo. Forgive us, Lord, and cleanse us by your blood shed on the cross of Calvary. Kaming lahat ay damitan ng katuwiran at kabanalan ng aming Panginoong Jesucristo upang kami makatayo sa iyong dakilang harapan ng payapa, walang kabagabagan, bagkus ay nananalig na anuman ang aming gawin at hilingin ay iyong gagawin sa aming kalagitnaan. Subalit narito kami ngayong umagang ito, hindi para humingi ng anumang bagay sapagkat alam namin ang lahat ng iyon ay kaya mong ibigay. Narito kami upang magpasalamat at sumamba sa nag-iisang Diyos na buhay. Pasalamatan ka sa lahat ng iyong kabutihan at sa lahat ng iyong kadakilaan. Sobra-sobra, Panginoon, ang iyong pag-ibig at pagmamahal. Sobra-sobra ang iyong pagbibigay. Kaya karapat dapat ka lamang luwalhatiin sa aming kalagitnaan. Maraming pong salamat. Banal na Espiritu Santo, ikaw po ang maging tagapanguna,
ikaw po ang kumilos sa lugar nito, kubkubin mo ang lugar nito at puspusin ng iyong kapangyarihan at ng iyong presensya at kabanalan. At dalangin po namin, O Diyos, ang lugar nito, Panginoon, ay patuloy na magsilbing tahanan, Panginoon, ng iyong presensya at maranasan ka namin sa aming kalagitnaan. And command your ministering angels, O God, and surround us, O God. And continue, Panginoon, to cover us with your most precious blood. We thank you. We honor you, O God. We give you the highest kind of praise, glory, honor, power, and majesty. This is our earnest prayer in Jesus' name. Amen, and amen, and amen, and amen. Mas malakas po na palakpak sa ating pong Diyos sa buhay. Hallelujah, 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 hallelujah. Yes, O Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, shakarabarabakatarakaya. Yes, O Lord, yes, O God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise God, praise God, praise God. Makakaupo tayong lahat ngayong umaga pong ito. I know and I believe na ang Diyos ay naririto ngayon sa ating kalagitnaan. Amen? Nararamdaman niyo ho ba ang presensya ng Diyos sa ating kalagitnaan? Sa buwan pong ito ng Disyembre ay ang ating tema ay napakaganda, tamang-tama, at dapat lang na patuloy na i-celebrate po natin ang napakadakilang biyaya ng Diyos sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Revival, a call to gracious giving. Everybody say, revival, a call to gracious giving. Gracious giving. Yan ho ang ating tema sa month of December. And this morning po, sa loob ho ng 2 linggo na hindi ho tayo nagkasama, I believe na marami hong na-topic sa ating kalagitnaan about gracious giving. So this morning, ang ating hong topic, it is about gracious giving, antidote for mental health problems, specifically in depression. Pwede ho bang basahin po natin ang sabay-sabay? 1, 2, 3, go. Gracious giving. Hindi ko ho kayo marinig. 1, 2, 3, go. Antidote for mental health problems, depression. Thus, depression. Kaya ho, napaganda ng ating topic. Basahin lang po natin ang ating pinaka-key verse bago tayo magsimula. Romans 8:32 NIV translation. He who did not spare his own son, but gave him up for us all, how will he not also along with him, graciously give us all things. Muli po, sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go. He who did not spare his own son, but gave him up for us all, how will he not also, along with him, graciously give us all things? Let God bless the reading of His Word in Romans 8, verse 32, NIV translation. Noon ho nakaraang Friday sa Bangon na Pilipinas ay naging topic po natin ang tinatawag na mental health problem about this holiday season. Sabi nga ho natin, supposed to be, dapat kapag kakaganitong Disyembre at may spirit of Christmas, ang bawat isa ho sa atin ay dapat masasayang lahat. Tama po ako? Pakitingnan nyo nga ho ang nasa kanan at kaliwa kong masaya. Ayan. Naaamoy nyo na ho ba ang mga malulutong? Naaamoy nyo na ho ba ang mga new bills? O ang naaamoy nyo po ay spaghetti lang? Ha? Pero okay na rin yun. No? Spaghetti. No? Ang sabi ng pag-aaral, ang panahon daw po ng holiday season ay hindi lang panahon ng katuwaan at kasayahan, ito din ang panahon na napakarami hong nagkakaroon ng depression. Everybody say, depression. Bakit, Pastor? Ito din yung panahon na nagkakaroon ng tinatawag na mental health problem. Bakit nga ba? As part of our introduction, gusto ko magsimula sa punto pong iyan. Sapagat ang sabi ho ni Dr. Ganya, ang sabi niya, it is because of the unrealistic expectations. Everybody say, unrealistic
Pakitanong nyo nga ho'y katabi mo, nakikinig ka ba? Nakapokus ka na ba? Hindi ka marinig kasi eh. Ha? Everybody say unrealistic expectations. Bakit sinasabi nagkakaroon ng depression at mental health problem? Dahil doon sa tinatawag na unrealistic expectations. Ano ang unrealistic expectations? Kapag dumarating ang December, may mga holiday season, December 25, ina-expect ng marami, may mga pangarap sila na dapat, eto na ang narating nila. Ang iba, maaari iniisip, dapat meron na akong sariling bahay at lupa kung meron tinatawag na pamilya na, o may sariling sasakyan, o kaya naman kung mga single, baka ang pinapangarap bago pumasok sa pagpapamilya, ay dapat meron na ako ng ganitong pangarap o expectations. O kaya promotions. O kaya naman, kapag kami unrealistic expectations, yung iba na wala pang mahal sa buhay, maaaring ang prayer, dapat Panginoon, bago mag-December 25, may partner na ako sa buhay. Unrealistic expectations, sapagkat marami tayong inaasam o pinapangarap na minsan ay hindi nangyayari at nagaganap at iyon ay inilalagay natin at iminamarka sa ating kalendaryo sa panahon ng holiday season. Dahil lalo na mag-e-end ang taon. Kaya akala natin minsan, ang holiday ay kasayahan lang at katuwaan ng ibang tao. Sa iba po, ito po ay depression. Nagkakaroon ng mental health problem na tinatawag, unrealistic expectations. Ang iba naman kung kailan magkakaroon ng Christmas season at saka naman nagkaroon ng broken relationship. Everybody say, broken relationship. Kung kailan magdi-December 25 at saka nagkahiwalay at saka nag-break, yung iba, pag hindi si Kristo ang tunay na nasa puso, halos ikamatay kapag nawala ang boyfriend, nawala ang girlfriend. O kaya naman, baka mamaya meron ka ng kachat na taga-ibang bansa, foreigner. Bigla pang nawala kung kailan magde-December 25. Kung kailan hindi mo ina-expect na sana ay baka may dumating sa iyong biyaya at pagpapala. Napakarami yung love scam, na topic na natin yung before. Ang daming love scam sa social media. Sa una, ikaw ang binibigyan, pero sa susunod, pagka napalapit na sa na sanay na, medyo alam nilang napamahal ka na o napamahal na sila sa inyo, biglang mawawala at kapag tinanong mo, ba't di na nagpapakita at saka sasabihin na may problema, ano ang problema? Nagkaroon ng tinatawag na sakit at karamdaman o kaya financial difficulties, sila na ngayon ang manghihiram sa inyo at hihingi sa inyo. That is love scam. Ano po, ganyan ho, marami ho sa social media. Broken relationship. Ang iba ay sa magkakaibigan, ang iba ay sa barkadahan, kung kailan pa man sana mag-December 25, dapat may nakaset na Zumba, sama-sama sila. Tapos biglang, nako, hindi pala po pwede muna at nagkaroon na ng chismisang walang lagot. Pakisabi mo sa katabi mo, bawal yan. Ang chismisang walang lagot, lagutin na. Pakisabi mo sa kanan, lagutin na yan. O yung tampuhan, dapat lagutin na rin yan. Yung samaan ng loob, nako, lalo na po ang selosan. Pakisabi sa kaliwa, itigil na yan. Not able to participate in some areas. Sabi ho ng specialist for child, specialist si Dr. Ganyan, sabi niya, kapag may mga Christmas party sa school at nag-set ang eskwelahan at ang bata ay hindi kayang maka-cope up, nagkakaroon ng tinatawag na mental health problem o depression kapag hindi sila makasabay. Yung eskwelahan po ng aming bunso, si Sarah Julia, sa kanila bawal na bawal bigyan ng regalo ang mga guro kahit ipagpilitan mo. Dahil ang sasabihin sa iyo ng guro, at ako po ay na-test ko na yon, ang sasabihin sa iyo ng guro ay, kasi ho, sir, maaring okay po, tama motibo nyo, wala akong problema, kami naman mapapagpala. Hanga ho ako dito sa mga teacher dito eh. Hindi kagaya sa ibang school, makakita lang ng regalo, talagang nanginginig na laman eh. No? Dito sa eskwelahan ni Whedon King, yung Living Angels Christian Academy, sasabihin nila sa iyo, kasi ho, yung ibang bata, pag nakita nila na nag-abot yung anak nyo, baka mamaya hindi nila kayang mag-abot, nagkakaroon sila ng problema, mental health problems.
nararamdaman nilang baka hindi na ako love ni teacher o baka malayo na ako kay teacher kasi ang nakapag-abot lang ay yung inyong anak. So sa kanila, bawal kumuha ng gift coming from the students. Pero ang nagtataka ho ako, sa programa nila pag December, sila ang humahanap ng bata, estudyante ko, hahanap ng bata na pagpapalain ng estudyante. So estudyante nila ang magbibigay. Nung una, hindi ko maintindihan yun. Parang mas masarap yata ang tumatanggap. Pakitanong nyo yung katabi mo, ano mas masarap, tumatanggap o nagbibigay? Ano dahilan? Pagka sinasabi natin masarap ang nagbibigay, naiintindihan ho ba natin? Kasi yung iba hindi nauunawaan yun. So, mahalaga ho, mamaya makikita natin, kaya pala may mga ganong programa. Akala ho natin kalugihan po sa atin pag tayo na ang magbibigay. So nagkakaroon ng mental health problem, mamaya kung sasagutin nyo, iyahan ko kayo doon, nagkakaroon ng mental health problem, depression, dahil yung iba hindi makapag-participate. Tayo po ay magkakaroon po tayo ng tinatawag na exchange gift. This coming, anong date yung ating members Christmas party? Yun na ho, alam nyo ho pala ako, para nakalimutan ko eh. Magkakaroon tayo ng exchange gift, pero paalala ko sa ating leadership, yung lahat ng gustong mag-participate, yung lahat ng may kakayanan, may pananampalataya, pero kung talagang yung iba hindi naman kaya, okay lang din. Pero ang mahalaga, narito ho kayong lahat. So that to avoid any mental problems and depression. Sapagat minsan pag tayo po ay hindi nakakasama sa tinatawag na karamihan, majority, hindi natin minsan napapansin, meron pala epekto sa ating isipan yon. Kaya nga sa mundong ito, ang karaniwang prinsipyo, if you cannot beat them, join them. Mali ho sa atin yun eh. Hindi po pwedeng kapag hindi mo na sila kayang labanan, sumang-ayon ka na lang. Kasi ang pakiramdam mo parang ikaw ang isolated. Sumama ka na lang sa mga mali. Sumama ka na lang sa gumagawa ng hindi tama para na sa kayo, in ka, okay ka, kasama ka sa grupo. Pero yan ho'y bahagi ng tinatawag na mga mental health problems or depression. Depression. Doon ho sa psychiatry.org, naglabas sila ng factors could potentially result in a period of poor mental health. Ano-ano mga factors na pwedeng magresulta sa panahong mayroon tinatawag na mental health problem? Number 1, ano-ano ang mga factors na yon? Bakit nagkakaroon ng mental health problem? Childhood abuse, trauma, or neglect. Yung mga kabataan talaga, tayo na nakaranas ng childhood abuse, trauma, and neglect, affected tayo dyan. Kaya nga dapat pag Kristiyano ka, isinusuko mo lahat sa Diyos, nagle-let go ka at nagpapatawad ka dahil pag hindi, hahabulin ka ng karanasan mo nung ikaw ay bata. Lalo na kung ikaw ay na-trauma o na-neglect. Okay, hindi ko masyadong maglilingkar dyan, dadaanan lang natin yan, yung social isolation or loneliness. In a period of poor mental health, magkakaroon ng tinatawag na yung nagkakaroon ng social isolation or loneliness. Ibinubukod mo yung sarili mo, pagkatapos sobra kang nalulungkot, tapos ang awit mo pa ay, lonely, I Mr. Lone. Talagang malolonely ka ng gusto. Kung ano-ano mga awit mo Pagkatapos aawit ka pa ng, kung ang puso ko'y dalawa, palayain ng isa, yari tayo dyan. Diba? Magkakaroon ka tuloy ngayon ng loneliness. May experiencing ng discrimination and stigma including racism. Pinagmumulan po yan ng poor mental health. Yung naranasan mong ma-discriminate ka. Naranasan mo na ikaw ay, yung bang lahi mo parang minata? Hindi ba? Ako ho ay 5 times na na-hold sa airport ng Malaysia pagbaba. Paglabas ng exit ng Malaysia, going Singapore. Pagdating ng Singapore, entrance, hold ako. Paglabas uli ng Singapore, hold ako. Pagpasok uli ng Malaysia, hold uli ako. 5 times. Dahil ayaw nilang maniwalang ako ay Pilipino. Hindi ba nakakainis? Here's my passport. No. Panayang tabig sa aking kamay. You are a Vietnamese. You are not a Filipino. Hindi ba?
Ang hirap ho nung ganun eh, no? Kaya ho, mahirap kapag makakaranas ka ng mga racism, discrimination. Tingnan nyo nga yung katabi nyo, ano tingin nyo dyan? Ruso? Madali hong makilala Pilipino eh, di ba? Bakit nung ako na umalis hindi ako makilala? Ayaw nilang maniwalang Pilipino ko. Naubos lahat ang English ko, hindi pa rin ako nakikilala. Mahirap. Yung maranasan mo, lalo na nung ikaw ay maliit pa o whatsoever, part yan nagkakaroon ng poor mental health. Social disadvantage, poverty, or death. Nako, lalo na ho ang mga may utang, delikado sa depression. Pakitanong nyo ho ang nasa kanan nyo, may utang ka ba? Sa kaliwa, tanongin nyo ho muna, may utang ka ba? Tapos ang mamamas ko sa iyo, yung pinagkautangan mo. Ang hirap, ano? Paano naman yun ang mamamas ko sa iyo, magbe-bless yung pinagkautangan mo, hindi mo pagbuksan-buksan ng pintuan. Mahirap po yan, may poor mental health. Yung po bang January nangako kang babayaran kita, magdi-December 25 na hanggang ngayon, hindi mo pa rin nababayaran. Delikado po yun. Pwede maapektuhan, magkaroon tayo ng mental health problem or depression. Bakit nga ba hindi ko magawa? Social disadvantage, poverty, or death. Delikado po yan. Maging ang kahirapan, napakarami hong bata, napakarami hong nagkaroon ng poor mental health dahil po sa kahirapan at sa pagkakautang. Bereavement, yung losing someone close to you, yung mawalan ka ng isang mahal sa buhay, yung pagdadalamhati, kapighatian ay pwede mag-result ng poor mental health o ng depression. May mga Kristiyano na nagkaroon ng ganyan. Tandaan nyo po, ang Kristiyano hindi po pwedeng mapossess ng demonyo, pero pwede tayong ma-obsessed through depression. Ibig sabihin, ito ang kalaban. Nawalan ka ng mahal sa buhay, hindi mo matanggap. Yung iba bumibigay, napapasok ng kaaway, nadidepress. So narito ang battleground. Yung ganon, para ma-release, kailangan yung tao mismo sa sarili niya, labanan niya yung battleground sa isipan para nang sa gayon hindi siya ma-obsess ng demonyo. No? Nang sa gayon, siya ay makalaya, kaya minsan nagwawala, nananalo si Satanas, naka-meet na ho ako ng ganyan. Pag sinabing gustong patigasin ang buong katawan, kayang patigasin ang buong katawan, kahit 5 pumipigil, hindi mapigil, dahil ando doon na demonyo, nadali ang battleground na-obsessed. So, sometimes we have to be careful kapag may mga pamilyang nawawala. Hindi ho masamang magluksa, magdalamhati, but not up to the point na i-welcome natin ang depression. Yung tinatawag na sobrang pagbagsak ng ating kaisipan. Severe or long-term stress, yung sobrang tagal ng stress na nararanasan mo. Pwede ring magresulta ng poor mental health. Yung having a long-term physical health condition, maging yung mahabang panahon na meron kang problema sa yung physical na pangangatawan, pwede magkaroon ka ng stress or depression, kaya dapat nilalabanan mo yon. Kailangan tinatalo mo yon ng kagalakan, ng kapayapaang nagmumula sa Diyos. Sa panahong iyan, mahalaga ang Philippians 4, verse 6 up to verse 8, verse 7. Ano ang sabi roon? Do not be anxious about anything, but in everything by prayer, with supplications, with thanksgiving. Huwag kayong mag-aabala, mababalisa sa lahat ng bagay. Sa halip, ang gawin ninyo, manalangin kayo ng may pasasalamat sa Diyos. Ibigay nyo sa Diyos, ipagkatiwala nyo, idulog nyo sa Kanya ang lahat ng inyong mga pangangailangan, upang ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ay dumaloy sa inyong isip at sa inyong puso na magbabantay at papatnubay at magbibigay ng proteksyon para hindi ka mapasok na anumang uri ng depression. Mahalaga po yan sa panahong iyan. So mahalaga ang prayer sa panahon ng tinatawag na nagkakaroon na tayo ng stress at depression. Unemployment or losing your job. Yung kung kailan holiday season, saka ka naman nawalan ng trabaho. No? Saka ka nawalan ng trabaho. Kaya, mahalaga na alam natin kung paano natin ito yung lalabanan kasi pwede talaga magresulta ng poor mental health. Nawalan ka ng trabaho Yung pangarap mo na bibili ka ng hamon,
naging hamog. Siyempre, gusto mo pakainin ng pamilya mo na masarap. Hindi naman masama yon. Hindi ibig sabihin nun, hindi ka na Kristiyano pag nangarap kang maglagay sa pagkainan ng masasarap na pagkain. Yung iba, sobrang extreme naman. Born again ka na, wag mo na isipin yun. Sino ho sa inyo dito ang ayaw maghanda sa Kapaskuhan, taas ang kamay? Hindi ba lahat kayo gusto nyo? Tama ho ako? Huwag tayo minsan masyadong spiritual na spiritual. Uy, born again ka na, tuyo na lang. Pag pala born again, tuyo na at yung anak ng demonyo, yun, ang sarap ng pagkain. Ano? Hindi pwedeng ganon. Yung being a long-term carer for someone, ibig sabihin, yung habang panahon na ikaw nag-aalaga, yung ibang kapatid mo ayaw mag-alaga sa magulang mo. So nakaka-depress po yan, nagkakaroon ng poor mental health. Hindi mo na naasikaso din minsan ang katawan mo, yung iba, pati yung kanilang physical appearance, hindi na naasikaso, kaya parang sabi nga nila, maagang tumatanda. Pwedeng magkaroon ng depression, drug and alcohol misuse. So yung maling paggamit ng drugs and alcohol, pwedeng mag-cause ng poor mental health. Domestic violence, yung napunta ka ng ibang bansa o kaya ng ibang probinsya, tapos nagawan ka ng hindi tama doon, bullying or other abuse as an adult, na-bully ka, na-abuse ka, nasalitaan ka ng hindi maganda o nagawang ka ng physical o natangka kang ikaw ay gagahasain o whatsoever, ay nagkakos ng poor mental health. Yung significant trauma as an adult, such as military combat, being involved in a serious incident in which you feared for your life. Yung ikaw ay na-involve sa isang seryosong aksidente o insidente na higit mong kinatakutan, na ayaw mo na muling mangyari, or being the victim of a violent crime. Depression. I remember noon hong naroon kami sa Israel, pagpasok nyo ho ng kanilang museum, ay pinapakita doon yung mga video at mga karanasan kung paano nangyari yung during the time of Holocaust, na napakaraming milyong-milyong mga Hudyo ang pinatay sa panahon ni Hitler. May bata ho ron, maiyak ka. Nung nagtatanong na siya, sabi niya, bakit ba kasi ako Hudyo? Dapat hindi na lang ako Hudyo. Bakit? Sobra nilang kinatakutan dahil nakita niyo kung paano pinapatay o kung paano inilagay ang mga bata doon sa isang balon, tapos sinunog lahat ng mga batang Hudyo. Kaya makikita ho natin doon, naroon yung mga shoes, tsinelas na gamit ng mga bata, doon sa nangyaring Holocaust incident sa panahon po nila. So may mga trauma na ang mga bata at nagtatanong sila, bakit ba ako'y Hudyo? Dapat hindi na lang. Dahil lahat na nakapaligid sa kanila, galit na galit sa kanila bilang sila ay isang Hudyo. Hindi ho madali ang nasa Israel. Crucial. Kaya ho nagpapasalamat ang gobyerno ng Israel sa mga Pilipino na kahit sila binobomba everyday ng missiles na hindi bumababa sa 20 missiles everyday, ang mga Pilipino ay nag-i-stay at inaalagaan ang mga Israeli na may edad na. Sobra ang pagpapasalamat nila dahil maraming Pilipino ang tumatayo pa rin sa side ng Israel. May nag-message sa akin, I think kamakalawa ho yata, ay sabi nga ho niya ay kahit ho kami hirap na hirap dito sa Israel, hindi ho namin iniiwanan ng Israel. Why? Sapagkat naniniwala silang ang Israel ay bayan ng Diyos. Hindi ho madali, no? Kaya baka kayo may kamag-anak, may mga kaibigan na nasa Israel, na akala nyo, hoy, kumukuha lang ng pera sa gitna ng kalsada. Mga kapatid, hindi po yun ang buhay sa Israel at this point of time. Isang kapatiran ho natin, lagi nagbibideo, pinopost niya lagi sa FB, pagka narinig na nila ang siren, heto na. Kitang-kita niyo sa itas kung paano bumabagsak ang missiles. But to God be the glory, dahil lahat ng pinapawalang missiles sa Israel ay sa itas pa lang ay pumuputok na at hindi nakapapasok sa jurisdiction ng Israel. Napakadakila ng Diyos sa Israel. Palakpakan ho natin ang Lord.
Yung physical causes, for example, a head injury or a neurological condition such as epilepsy can have an impact on your behavior and mood. Kaya yung iba na aksidente, minsan nagtataka tayo, Dok, wala naman nangyari sa akin. Hindi, kailangan mo magpa-MRI. Minsan matigas pa ulo natin. Kasi kapag may duda ang doktor na baka pumalo ang ulo mo kahit gising ka ngayon, o kaya mali ang bagsak mo kahit gising ka ngayon, yun ho ay may epekto sa physical na pangangatawan sa ating kalusugan at the same time ay sa atin ho mismong brain, sa ating mood, sa ating emotions. Minsan din natin naunawaan po yun. Yun po ay mahalaga dahil pwede magresulta ng poor mental health. It's important to rule out potential physical causes before seeking further treatment for a mental health problem. Sometimes, hindi naman talaga ang problema ay ang dalhin ka sa mental hospital, kundi ang problema ay meron palang causes na akala mo ay kaya ka ganun ay may problema ka na sa kaisipan. Baka sobrang severe lamang ang depression at kailangan hindi tumungo sa papunta sa tinatawag na kawalan ng sanity at maging insane ho tayo. Doon ho sa inilabas ng isa hong tawag dito, ng isang article, The Mental Health Benefits of Simple Acts of Kindness, February 17, 2023. February 17, 2023. I think mind.org ang naglabas kung di ako nagkakamali. Ang sabi nila, healthy, next slide please para masundan ako, healthy living for mental well-being, patients, and families. Tingnan niyo po. There are many reasons acts of kindness are good for the giver and the receiver. Yung paggawa ng kabutihan ay nakabubuti sa gumagawa at sa tumatanggap ng kabutihan. Makinig po kayo mabuti dahil patungo ho tayo sa pinaka-main topic natin. Naku, pastor, nasa introduction ka pa lang pala. Yes, kasi kailangan nyo maintindihan po ito. Dalawa lang ho topic ko sa inyo eh. New research looks at the mental health benefits, finding that performing acts of kindness may help reduce symptoms of depression and anxiety. Yung palang paggawa ng kabutihan sa kapwa ay nagre-reduce ng depression and anxiety. Yung paggawa ng kabutihan, yung pagbibigay, nagre-reduce ng depression and anxiety. Imagine that, acts of kindness. Ito po ay pinag-aralan, hindi po ito teorya. Kaya please, listen carefully. Pakisabi sa katabi mo, bawal ang madamot. Tingin kayo sandali kay Pastor Michael. Alam niyo kung ba't maraming taong depressed? Madamot. Kuripot. Ano tawag doon sa iba? Pag nilaliman natin, ganid. Sakim. Diba? Sabi nung araw ng matatanda, para kang belekoy. Alam niyo ho yun? Para kang inuyat. Alam niyo ho ba mga salitang iyan? Para kang tira-tira. Yan ho, sumira lahat ng ngipin ko nung araw. New research looks at the mental health benefits, finding that performing acts of kindness may help reduce symptoms of depression and anxiety. So pwede pala na ang gamot lang pala ay paggawa ng kabutihan. Oh, grabe ho itong ating mensahe this morning. Number one, ang sabi nila, acts of kindness refer to benevolent and helpful actions intentionally directed towards another person, motivated by the desire to help another and not to gain reward or to avoid punishment. Hindi ka kaya gumagawa ng kabutihan o nagbibigay ay gusto mo ring gantihan ka. Kung hindi, ang sabi riyan, acts of kindness refer to benevolent and helpful actions intentionally directed towards another person. Yung talagang gustong-gusto mong gumawa ng kabutihan, direkta, intentional, pinagplanuhan mo, gagawan ko nga ito ng kabutihan, bibigyan ko nga ito, gusto ko itong tulungan. These acts of kindness reduce depression and stress. Kaya wag ho kayo magtataka kung ba't minsan stress ho kayo. Baka ho tights lang hindi pa maibigay. May stress ka talaga, kapatid. Pakisabi mo sa kanan at kaliwa, may stress ka talaga. Madidepress ka din talaga. Sabi mo kasi kahapon, bukas magbibigay ako ng ikapo.
Nung dumating yung araw ng bukas, Lord, next week na lang. Nung hindi ka makapagbigay, depressed ka, kapatid. Bakit ganun, Lord? Gustong-gusto ko naman magbigay, ba't hindi ako makapagbigay? Kasi maraming Kristiyano, madalas kong sabihin, gustong magbigay sa panahong wala ng pera. Pero pag meron, ayaw i-overcome ang kadamutan. Kaya nai-stress tayo. Andyan pa ho ba tayo? Napakaganda ho nito, dapat natin maunawaan In the study from researchers at the University of Ohio, people with elevated symptoms of depression, yung mataas na o tumataas, yung tinatawag na symptoms, yung palatandaan ng depression or anxiety were randomly assigned to engage in acts of kindness. Inassign sila na gumawa ng kabutihan, acts of kindness, join in social activities, or participate in a brief intervention based on cognitive behavioral therapy or specifically ang tawag cognitive reappraisal. Makinig po tayong mabuti. Anong ibig sabihin ng cognitive reappraisal? Reappraisal involves reinterpreting the meaning of or self-relevance of an emotion eliciting situations to moldly its potential emotional significance before emotion is fully developed. Ganito lang ho ang ibig sabihin. Pag sinabi pong cognitive reappraisal at tinuturuan kang gumawa ng kabutihan, kailangan kasi ma-evaluate mo ang self-worth mo, ang relevance mo. Ako ba'y meron pang silbi sa mundong ito? Kaya ko pa bang gumawa ng kabutihan? Tataas yung pagtanaw mo sa sarili mo pag nakita mo yun. Papahalagahan mo Minsan, kaya ho ang tingin natin parang inutil na tayo, it is because wala tayong ginagawa sa ating sarili. So ang ginagawa nila, pag mataas na ang level ng depression and anxiety, ini-involve nila sa acts of kindness, joining sa mga activities, sa social activities. Ini-involve nila yung mga tao, pinagpa-participate nila sa mga brief intervention. Dahil gaano kahalaga yon, yung tatlong bagay na yun, the three interventions, kapag mataas ang level ng depression and anxiety, ang three interventions, number 1, acts of kindness. Ba't nawala ang aking slides? Pangalawa, join in social activities and participate in a brief intervention. Tatlo po, pag mataas ang level ng depression, ng anxiety, acts of kindness, ini-involve ang tao, kailangan makagawa ito ng kabutihan o sa community base. O kaya doon sa tinatawag na, yung mga nagtutupad, hindi acts of kindness yun, may bayad yun When we talk about acts of kindness, hindi ho ito binabayaran Ikaw ang magsasakripisyo dito. Join in social activities, participate in a brief intervention. So, itong tatlong intervention na ito, according sa study, were found to reduce symptoms, lessen distress, and improve life satisfaction. Tingnan niyo po nire-reduce nito yung palatandaan ng anxiety and depression, lessen distress. Binabawasan yung sobrang distressful life mo, yung sobrang kapaguran mo, and improve life satisfaction. Tama po ba na kapag ikaw ay nagbigay, ang sarap ng pakiramdam? Pag ikaw ay nakagawa ng kabutihan, may satisfaction ka na hindi mo maipaliwanag Lalo na kapag ang ginawa mo ng kabutihan, yung hindi karapat-dapat. Andyan pa ho ba tayo? Yung ninanakawan ka pa, yung inuumitan ka pa, yung niloloko ka pa na para bang hindi mo alam at ginagawa kang tanchi Kapag yun ang ginawan mo ng kabutihan, meron tinatawag na nag-i-improve yung life satisfactions. The acts of kindness, however, showed greater benefits for social connection than either of the other two interventions. Mas iba daw ang acts of kindness. Kumpara doon sa joining activities lang sa social, yung sasama kang magwalis-walis, sasama kang tumulong kay kapitan, o kaya sasama ka sa barkada mo, saan kayo pupunta, planting a tree, sa kabundukan o whatsoever, iba pa rin daw yung acts of kindness. The authors note that gestures of kindness have distinct benefits versus general social interaction. So pag mataas ang stress and yung tinatawag na depression, ang iba ang pinapayo, kasi sumama ka sa barkada mo, lumabas ka naman, makipag-socialite ka naman. Yung socialization mo mahalaga. Huwag kang nasa loob lang ng bahay.
Pero ayon sa pag-aaral, mas mataas ang impact kapag ang itinuro sa tao ay gumawa ng kabutihan. Mas mataas ang impact. Mas mataas ang epekto. Acts of kindness may more effectively improve social connection and related dimensions of well-being than prevailing cognitive behavioral therapy techniques, the authors concluded. Acts of kindness may more effectively improve social connection. So mas iba pa rin daw ang acts of kindness kasi ito yung epektibong nagpapaunlad ng ating relasyon sa komunidad, sa lipunang ating ginagalawan. Iba pa rin ang paggawa ng kabutihan. Ngayon po maraming gumagawa ng kabutihan pero pondo ng taong bayan. Nagbibigay na isang bultong bigas. Pera, inuubos. Ang kaba ng bayan. Malungkot ho eh. Kagabi ho, binabasa ko ang isang news. Nakakalungkot. Sa buong Central Luzon, ang Bulacan ang pinakamataas na gumamit ng confidential funds. Na kapag tinignan mo ang criteria, wala namang terrorism sa atin, wala namang nagre-rebelde, wala namang ganito-ganito, and yet, gumastos tayo ng 200 million 2022, 2023, 2 taong 200 million. Yung iba, meron lang 17, may 50 something lang. Yung iba, 0, hindi nga sila gumamit eh. Malungkot. Hindi ho acts of kindness yun. Binibilog lang ang isipan ng taong bayan. Eh yung iba naman, naku, boboto ko ito, isang bultong bigas. Grabe. Boboto ko ito. Ang galing mo. May ganun ka pa. Ang galing mo talaga. No. Mga kapatid, Kristiyano tayo. Huwag tayong pabilog sa demonyo na ginagamit ang ibang tao. That is a big no amen. May nagpunta ko sa amin eh. Kailangan doon ng ID at magpapalista. Abangan daw, may kukuha kasi magpapamigay ng isang bultong bigas. Ako walang ka-appetite sa ganun. Sapagkat ayoko ipagamit ang aking sarili sa mga taong niloloko ang taong bayan. Kailangan ho namin ng isang bultong bigas? Yes. Pero mahirap kainin ng isang bultong bigas kung alam mong galing sa panloloko ng sino man. Mga kapatid, mabuhay po tayo may prinsipyo. Yun ang pinakamasarap pa rin sa buhay. Andyan po ba tayo? Sabi mo sa katabi mo, huwag ka masyadong sarap na sarap sa bigas na kinakain mo. Kung galing naman yan, The study also provides some insight into the process. Participating in acts of kindness help the individuals with depression or anxiety to divert their attention from themselves and take their minds off their own symptoms. So nakatutulong ang paggawa ng kabutihan doon sa mga taong mayroong anxiety and depression. Research has also found that kindness can increase happiness and self-esteem. Next slide. While decreasing stress and emotional reactivity. So people may limit their acts of kindness because they underestimate the value according to a recent study. Minamaliit daw kasi natin ang kahalagahan ng paggawa ng kabutihan. Pero hindi natin alam, may epekto pala sa kilos, galaw, paraan ng pag-iisip, at nararamdaman natin ang paggawa ng kabutihan. Ang akala natin, simple lang yun. Hindi ho natin alam, maraming ino-overcome yun sa ating pagkatao. Andyan pa ho ba tayo? Part yan ng development ng Christian life. Part yan ng development ng Christian life. Number 3, researchers found that while a giver look at the value of the item or action, the receiver saw greater value in the warmth of the gesture and the positive social interaction. So nakita rin ng mga researchers na while ang giver look at the value, habang ang nagbibigay, ang tinitingnan ni kahalagahan ng kanyang pagbibigay doon sa item or action, pero yung tumatanggap naman, so greater value in the warmth of the gesture and the positive social interaction. Marami ho kayong binigyan, hindi lang kumibo, pero totoo po, ang puso nag-uumapaw, naramdaman na mahalaga pala siya, naalala pala siya ng Diyos dahil may mga taong umaalala sa Kanya. Ang sarap ho, cycle ang blessings. Yung nagbigay, pinagpapala ng Diyos, nawawala pa ang depression and stress, at yung tumatanggap, lalong naramdaman naman yung tinatawag na kahalagahan niya
At yung positive social interaction, lalong ramdam niya dahil nakita niya mahalaga pala ako pala'y nakikita nito, ang Diyos pala, mahal pala ako. Andyan pa ho ba tayo? Ganun ho eh. Another features of acts of kindness supported by research is that it can be contagious. Kapag gumawa ka ng kabutihan, nakakahawa po ito. Andyan pa ho ba tayo? Gusto mo maging sige, palakpakan natin ang Lord. Gusto nyo ho maging mapagbigay? Aba, masarap sumama sa mga taong mapagbigay. Pero pag ang kasama may kuripot, ewan ko lang ho. Baka ho pati kayo kuripot na rin. Pag ang kasama may nangihinayang, oy, magbibigay pa tayo. Oo, yun maliit na lang para pare-pareho tayo. Ang pangit na espiritu. Kung di mo kayang magbigay ng malaki, huwag mong pigilin magbigay ng malaki kapwa mo. Pangit na espiritu yan. Sabihin mo sa kaliwa, pangit na espiritu yan. Pinipigil mo, gusto magbigay ng mas the best. Kung hindi mo kaya magbigay ng the best, huwag mong pigilin ang kapwa mo na magbigay ng the best because we have an excellent God. Amen? Palapakan natin sandali ang Lord. People who receive acts of kindness were more likely to be more generous themselves. Kapag kakaho yung tao na tumanggap ng kabutihan, magugulat ho kayo, magiging more generous than the giver. Yung tumatanggap ng kabutihan, lalo sa magiging generous. Bakit? At the end of the day, nakikita niya sarili niya, aba, ang sarap pala ng nakakatanggap, ang sarap pala ng pakiramdam. Siguro, ang sarap din maging bahagi sa pagbibigay na yung nararamdaman ko ay maramdaman din ng ibang tao. Kaya sa Christmas season, sa panahong ito, walang KJ. Palaganapin natin maging contagious ang acts of kindness. Kaya madalas kong sinasabi, hindi naman ho, ibig sabihin na mamimili ho tayo ng dapat na paraan ng pagbibigay. Pero lagi kong pinapaalala, huwag kayong magbibigay nang alam naman ninyong niloko nyo ang bigayan. O, 200 pesos, 300 pesos na exchange gift. Yung ibinigay mo, ang katwiran mo, ang mahalaga nag-participate ako. Pero worth 100 lang naman. Panloloko po yung kapatid. Hindi mahalaga nag-participate ka lang. Pati pambalot isinama mo sa presyo. Pati oras mo isinama mo sa presyo. Tagal ko kayang binabalot nito. Mga magkano yan, Lord? 20 pesos. Sige, pwede 20 pesos. Niloloko natin sarili natin eh. Ang mabigat pa ito, please don't get me wrong, bigayan 300 pesos. May nabili kang t-shirt, halaga 300, pero naisot mo na hindi mo gusto. Yun ang ibabalot mo ngayon. Lagi kong sinasabi, pag ikaw ay magbibigay, tanungin mo sarili mo, ikaw ba? Gagamitin mo ba yan? Iyan ba? Isusuot mo ba yan? Kapatid, huwag tayo magbigay ng dahil lamang sa kagustuhan lang natin mag-participate. Pero yung binibigay natin, hindi tayo matapat at walang kalidad. Imagine that, yung iba nagbibigay punda ng unang meron pang mancha. Sorry ho, pero kung meron dito, pasensya na po, tamaan kayo kung tatamaan kayo, okay lang. Kasi pangit po yun. Pakisabi sa katabi mo, huwag ka nagbibigay ng mga naka-stock sa bahay mo na nagamit mo na o lumang-luma na. Kung ibibigay mo, huwag sa exchange gift. Ipamigay mo sa mga nangangailangan, pwede pa talaga. Pero sa exchange gift, kapatid, meron kasi yung amount. Andyan pa ho ba tayo? Maging fair naman tayo. Maging parehas naman tayo. Huwag tayong manloko ng kapwa natin. Andyan pa ho ba tayo? Yung isa nagbalot. Ang liit ng balot, tiniisip namin, ano yun? Tansya kung di nakabili ito, pera ginawa. Tapos na nakalagay, verse lang. Mas mayaman ang salita ng Diyos. Huwag naman po ganon. Grabe naman. Sobrang napaka-spiritual mo naman, kapatid. 1,000 bigayan ho namin eh. Pagkatapos sabi nung isang pastor, sabi, Pastor Mike, tingnan mo naman, isang verse lang ang laman ng papel na binalot niya. Akala ko pera, hindi siya nakabili ng regalo. Hallelujah. Huwag niyo hong gagawin yan. Ito ho ang malupit. Nung kinausap ko na ho, sabi ko, ba't naman po ganun ang inyong binigay? Pastor, mas mahalaga ang salita ng Diyos. Hallelujah. Kamunti ko na ho na ganun eh. Sobrang spiritual eh. Mga kapatid, huwag kayong masyadong sobrang spiritual Baka kung saan kayo makarating na lugar.
Ang bira naman. Isang talata ng Biblia katumbas sa 1,000 piso. Kay Manny Pacquiao, pwede ho yan pag nakapag-memorize ka. 1,000. Ano na memorize mo? 1,000. Kaya ho, magagaling yung team ni Manny Pacquiao eh. Ang sarap yata nun. Gusto ko nga ho sumali eh. Makaipon-ipon man lang. Sisimulan ko ng Psalm 23 verse 1 to 6. Psalm chapter 1 verse 1 to 3. Lahat ho ng kabisado kong talatang sunod-sunod na chapter. No? Tama po ang salita po ng Diyos eh. No? In Acts 20:35, tingnan niyo po. I have showed you all things, how that so laboring ye ought to support the weak, and to remember the words of the Lord Jesus, how He said, it is more blessed to give than to receive. Meron lang ho tayong lilinawin ng konti po dyan. Take note, si Paul ang nagsasalita, pero ang sabi niya, itong salitang ito, these words, coming from the Lord Jesus. Sa Biblia, pag inaral niyo po, sa talatang Acts 20:35 lang, may specific na binanggit na, it is more blessed to give than to receive. Diyan lang po binanggit specifically yan. Sabi na ilang pag-aaral, posibleng lahat ng binanggit ni Jesus, baka napaghalo-halo ni Paul, kaya ang ginawa niya, binuo niya sa isa. Posible din naman na narinig niya ang ibang witness about Jesus na binanggit ito. Or posible din naman na ito mismo ay narinig ni Paul sa Panginoong Jesus. Direct revelation. Take note, ang sabi ni St. Paul, hindi galing sa kanya ang salitang, it is more blessed to give than to receive. Kanino galing? Sa Panginoong Jesus. So, mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Giving alliance with Jesus example and serves as a testament to the gospel. Jesus came to earth not to be served but to serve and to give His life as a ransom for many. Ang sabi ng Matthew 20:28. Ibinigay ng Panginoon Jesus ang kanyang buhay bilang kaligtasan ng lahat. Siya mismo. Therefore, giving reflects Christ-likeness. Everybody say, giving reflects Christ-likeness. And offers a way to live out the gospel with our resources. Christians are called to be generous because we serve a God who gives sacrificially. John 3:16. Dahil pinaglilingkuran natin ng Diyos na nagbigay, unang nagbigay sa atin, dapat ang mga Kristiyano nabubuhay sa pagbibigay sacrificially. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him shall not perish, but have an everlasting life. Babalik ako mamaya yan. Miranda New, a therapist at Kolbe Clinic, a licensed clinical social worker, working as a substance abuse therapist. Ang tanong, how can practicing gratitude influence mental health? Paano ba nakaka-apekto at nakaka-impluensya ang pagpapractice ng gratitude, ng pagpapasalamat o pagtanaw ng utang loob o paggawa ng kabutihan na nakaka-apekto sa mental health? Ang sagot po niya ito, it improves mood. Ibig sabihin, ito ay nagpapaganda ng pakiramdam, ng emosyon. Nawawala ang stress so that the cancer cell ay hindi mag-active. It can help you feel more grateful. Kapag gumagawa ka ng kabutihan, ng kagandahang loob, it can help you feel more grateful, less jealous. Gusto nyo ho bang hindi kayo maging seloso at selosa, mapanibuguin, mapanaghili, na kahit kapatid mo, kinaiingitan mo, kahit kapwa lingkod mo, kinaiingitan mo, gusto mo bang hindi mangyari sa iyo yon? Mahalaga ang acts of kindness. Mahalaga ang pagpapractice ng gratitude. Less jealous and less frustrated or discontent with your life. Dahil kung ano ang kayang gawin ng taong mayaman at may kaya na kapag bibigay, ikaw din, kahit hindi ka kasing yaman niya, kapag ginawa mo ang acts of kindness, kaya mo rin palang tumulong at gumawa ng kabutihan sa kapwa mo. My beloved brothers and sisters, sometimes hindi natin alam ito. Ang nag-aral po, ang mga nagbibigay po ng information na ito ay mga nag-aral at merong actual experience. Nakita nila to. Ang daming taong nabago buhay through this process.
Kaya pala yung iba, ang gamot lang pala para mawala stress at depress, turuan lang gumawa ng kabutihan. Wow, grabe. Grabe yun. The acts of kindness. Foundation of gracious giving. Ano nga ba ang pundasyon ng tinatawag na gracious giving? Ito yung topic natin ngayong buwang ito. God in His infinite love and compassion demonstrated His ultimate generosity by sacrificing His own Son, Jesus Christ. Ito pong word na ito ang nakalagay mismo sa atin pong GIL Church Worldwide kung bakit ang topic natin ay gracious giving. Ito ho mismong salitang ito, kinuha sa Romans 8:32. God in His infinite love and compassion demonstrated His ultimate generosity by sacrificing His own Son, Jesus Christ. For the sake of humanity, the act of giving up His Son is evidence of God's immense love and willingness to go to great lengths for our salvation. Jesus as God graciously provides for us. We are called to extend generosity to others, to give freely and willingly with a heart overflowing with love and compassion for those who are in need. Kaya kung ang Diyos gumawa ng kabutihan at nagbigay, dapat tayo din po, i-extend natin ang paggawa ng kabutihan, i-extend natin ang pagbibigay. Handyan pa ho ba tayo? Dalawa lang ho ang iiwanan ko sa inyo this morning. The foundation of gracious giving. Number 1, God's infinite love and compassion. Pakibasa ho natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. God's infinite love and this is the foundation of gracious giving. Ba't ka dapat nagbibigay at yumayaman, yumayabong, lumalago sa pagbibigay? Bakit nga ba? Because of God's infinite love and compassion. Ulitin natin ang Romans 8:32 NIV. He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all. How will He not also, along with Him, graciously give us all things? He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all. Siya, na hindi niya ipinagkait, na ibigay ang kanyang bugtong na anak, ibinigay sa bawat isa ho sa atin. This is the foundation of our gracious giving because of God's infinite love and compassion. Hindi niya winithhold mismo ang yaman at ang ginto ng langit. Ibinigay niya mismo. Why? Bakit niya ibinigay? Because of His infinite love and compassion. Ang sarap pong tingnan yan. Hindi niya ipinagkait. Tama po ang John 3:16 binanggit natin kanina. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish but have an everlasting life. Tayo, hindi naman tayo totoong nagmahal ng une. Hindi naman tayo ang totoong naunang matutong magbigay din naman eh. Ang sabi ng 1 John 4:19, we love Him because He first loved us. Yung pagmamahal ng Diyos, His infinite love and compassion, natututunan natin gamitin at i-apply sa buhay dahil una ang Diyos na nagpadama nito sa bawat isa po sa atin. Sabi ng Jeremiah 31 verse 3, magmula pa lamang sa malayo, napakita na ako sa inyo. At magmula pa lamang noon, ako'y nagmalasakit na. At mula pa lamang noon, inibig na kita. Ang Diyos ang unang nagmahal, umibig at nagmalasakit. Kaya lang ho tayo natututong umibig at magmahal din naman. Sabi ho ng 2 Corinthians 8:1-9, gracious giving is sacrificial. Do you remember that story? The Macedonian church. Wala ho akong time para basahin sa inyo ang buong, ang 2 Corinthians 8 verse 1-9. But listen, imagine that sabi ni Paul, a severe test of affliction dumating sa Macedonian church. Live in extreme poverty. Everybody say, extreme poverty. Sobrang kahirapan. Yet, they overflowed in a wealth of generosity. Pero sumobra ang yabong ng pagbibigay, ng kasaganaan sa pagbibigay. Sacrificial. Listen carefully. Gracious giving ba, Pastor? That is sacrificial. Ang Macedonian church, hindi katwirang naghihirap po kami, marami kami ngayong kailangan, bibili kami ng maraming biyaya sa Kapaskuhan, marami din ho kaming bibigyan. Pero iba ho ang Macedonian church. Pagdating sa gawain ng Diyos at pagdating sa Diyos, sila pa nakikiusap kay Pablo, baka ho pwedeng bigyan nyo kami ng pagkakataong maging bahagi ng pagbibigay, pero dumaranas na ng matinding pagdarahop at kahirapan.
Minsan dito naintindihan ng iba. Tama ho ang ating spiritual director. Talaga ang susi ay ang pagbibigay. Kaya marami naghihirap. Kaya marami nagkukulang. Dahil hindi natin ina-apply ang God's principles of giving, gracious giving. Severe test of affliction, extreme poverty, and yet kahit ganon ang sitwasyon, nagsakripisyo silang magbigay. Sacrificial. Hindi ho sa lahat ng pagkakataon, marami ho tayong surplus. Marami hong pagkakataon, wala tayong surplus. Kakagat talaga sa bulsa. Pero naroon ang totoong pagbibigay. Do you remember? Si Jesus nung naupo po sa tabi ng lagayan ng mga kaloob. Ang daming mayayaman lumapit at nagkaloob. Pero may isa hong babaeng balo na nagkaloob ng buong buhay niya. 2 kusing. Yun lang ang buo niya ikabubuhay. Madalas kong sinasabi sa nag-exhort ng offering, huwag niyong gagamitin ang tekstong iyan sa maling konsepto. Huwag niyong sasabihin sa tao na tingnan niyo po, kahit gaano kalaki o kalitang ibinibigay natin, ang Diyos ay natutuwa at nagagalak. That is not a context. No, amen. Hindi ho, hindi malakit maliit. Ang ginawa ng babae, binanggit ang 2 kusing, pero meron hong kasunod yon, buong ikabubuhay niya. The best. Excellent. Sacrificial, yes. Bakit? Buo niya ikabubuhay eh. Pero alam niya ang gracious giving eh. Alam niya pagbibigay. Malungkot kapag nagbigay ka, masama pala sa loob mo. At pagdating ng panahon, at ikaw ay hindi, ay kinorek ng isang tao, ibabalik mo lahat ay binigay mo. Bakit ka ba nagbibigay? Para hawakan mo sa leeg yung tao? Kaya ka nagbibigay? My beloved brothers and sisters, wala akong turo sa Biblia ang ganyan. Sabi ko ho, nung Friday, kung kayo magbibigay lang din sa cornerstone, sa lot acquisition, o magbibigay kayo sa church o sa pastor, pero ang plano nyo lang hawakan sa leeg ang pastor, o ang plano nyo lang ay maging malapit, o whatsoever, kung mali ang motibo nyo, please, ako na ho makikiusap, huwag na kayong magbigay dahil hindi matutuwa ang Diyos. Ang masarap na pagbibigay, kahit nag-sacrifice ka, alam mo, from the heart, ginawa mo sa Diyos. Samantalang ang Diyos hindi nagreklamo ng ibigay ang kanyang kaisa sa bugtong na anak. Pero tayo, pera lang. Ang dami nating sinasabi. Malungkot po yan. Pangalawa na makikita natin sa Macedonian Church, gracious giving is selfless. They gave beyond their means. Selfless. Ang gracious giving, alam niyo ho, hindi ho madaling magbigay eh. Kaya ho gracious giving kasi alam natin, tayo'y naging produkto lamang ng biyaya ng Diyos eh. Pero selfless, why? They gave beyond their means. Kaya hindi katwirang mahirap lang ako, pastor. Tumatanggap lang ako ng allowance, pastor. Estudyante, tumatanggap lang ako ng baon. No, they gave beyond their means. Nagbigay sila higit sa kabila pa ng kanilang kakayanan, pinagkukuhanan. Yun ang ginawa ng Macedonian Church. Ang sarap po nun na matutunan. They gave beyond their means. Pangatlo po, gracious giving is spiritual. They gave themselves first to the Lord and then by the will of God to us, sabi ni Paul. Giving their money to the Lord's. Ano sabi ni Pablo? Nagawa yan ng Macedonian Church. Listen carefully, church. Dahil una, ibinigay nila yung sarili nila sa Diyos at saka pa lang sa amin. So, in conclusion, ang ibig sabihin, kaya sila sumuport at tumulong sapagkat una nilang ibinigay yung sarili nila sa Lord. Spiritual po ito. Ano ang point? Minsan, mahirap paniwalaan yung mga tao nagtataas ng kamay at nagsasabing ang lahat ay sinuko na ho natin sa Diyos and yet sarili natin bulsa hindi natin magawang isuko sa Lord. Gusto ko kayong tanungin this morning how faithful you are in your tithes. How faithful you are sa mga blessings that you receive. How faithful you are. Minsan madali magsabi na
Lord, isinusuko ko sa iyo lahat ng bagay, binibigay ko sa iyo. Madaling magsabi minsan na lahat-lahat po sa amin, surrender na po namin sa inyo. Bahala na po kayo. Pero pag kumikita na ho tayo, gumaganda na business, nanghihinayang tayo sa perang alam nating sa Diyos din naman nagmula. Deuteronomy 8 verse 18, it is He. Do not forget the Lord your God. But remember the Lord your God, because it is He who gives you the ability, the power to get wealth. Sa Diyos ho lahat nagmumula. Galing, talino, kaalaman, sa Diyos ho lahat nagmumula. Hindi ho sa atin. Andyan pa ho ba tayo? Sa Diyos ho lahat. Sabi nga ho ni wife nung minsan, sabi niya, naalala ko yung taong 2023, lahat pala naranasan mo, lahat pala ng pabor binigay sa iyo ng Diyos. Ang daming promotion mo. Sabi niya, naging executive secretary ka for national affairs, executive secretary, naging Bulacan director ka ng Bulacan SAR, ikaw ay naging associate pastor ng Prayer Garden, at the same time, naging spokesman ni Brother Eddie during the 45th anniversary. Tapos, may promotion ka na ba? Makalimutan mo. 23 and 24. Outstanding broadcaster. And yet, hindi mo naman linya yun. Wala ka namang alam. Wala ka namang kahit ano. Credentials. Lahat ibinigay lahat binigay. Ang dami. Accomplishments. Lahat ho na yung biyaya lang ng Diyos. Kasi kahit paano gawin ho natin tingin sa sarili natin, we are not worthy for that. Paano namang hindi mo ibibigay sa Diyos ang lahat-lahat? Panahon, oras, pagkakataon, lahat ng meron ka. Why? Sobra ang Diyos kung magbigay ng napakaraming yaman at pabor. Andyan pa ho ba tayo? Sobra-sobra. Spiritual. Pag sinabi mo, sinuko mo sa Diyos ang lahat, my beloved brothers and sisters, siguraduhin mong kasama bulsa mo. Hindi ho totoong Lord mo si Jesus kung naiiwan ng pera sa bulsa mo. Hindi mo kayang gumawa ng kabutihan. Hindi mo kayang sumuporta sa ministeryo ng Lord. I pray na walang pusong maramot sa oras na ito. Bago ko ibigay yung pangalawa, just bow your head please and close your eyes. Lord, I pray, tanggalin mo ang lahat ng uri ng karamutan at kadamutan. Tanggalin mo, Panginoon, ang pagiging self-centered. Tanggalin mo ang selfishness. Love of money. Palitan mo, Panginoon, ng tunay na pagsusuko ng buhay sa iyo. That beyond our situations, in our situations, oh God, kaya namin ibigay ang the best na pagdilingkod at pagbibigay para sa iyong kalawalatian. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen and amen. Palapaan po natin sandali. Pangalawa po, God did not spare or skimp us. Correct me if I'm wrong sa mga magagaling sa English. Nahihirapan ho kasi kung maghanap noong mensahe sa puso ko kung ano eksaktong word. Tatanungin ko ho kayo ngayong umagang ito, kayo ho ba'y tinipid ng Diyos? Tell me. Tingnan niyo po ang two foundations ng gracious giving. Balikan natin yung verse. He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all. How will He not also, along with Him, graciously give us all things? Bakit ito ang foundations ng gracious giving? Siya, na hindi pinakita ang kanyang bugtong na anak, bagkus ibinigay pa sa bawat isa sa atin. Hindi kaya din niya kayang ibigay kasama ng kanyang bugtong na anak ang lahat ng bagay na ating pangangailangan? Naibigay na ng Diyos ang the best eh. Handyan pa ho ba tayo? Kapag pinag-aralan po natin, the confidence of the apostle in this verse is founded upon the principle of logic. Ginamitan ng logic ni St. Paul ang verse na ito. Nakikita mo ba para sinasabi niya sa Roman Church, nakikita niyo ba?
Ibinigay na lang Diyos ang pinaka-the best, ang pinaka ng langit. Hindi kaya kayang ibigay ng Diyos kasama ng pinaka ng langit ang lahat ng bagay na kailangan mo? Ano ang logic na ginamit niya? Ang salita for theory in Latin, for sure in English, and for sure sa ibang pronunciation. Being a progression from the great to the lesser. Ano ibig sabihin? Progression from the great to the lesser. Ang sinasabi ni Pablo, hindi nyo ba napansin yun? Ibinigay na ang kanyang kaisa-isa at bugtong na anak from the great. How come na pagdududahan mo ang Diyos na ang pinakamaliit na kailangan mo hindi niya kayang ibigay? Andiyan pa ba tayo? That is the logic of that verse. Yung pinakamaliit na kailangan mo, pinagdududahan mo. Kagalingan, kalakasan, pinansyal na pangangailangan, bakit pagdududahan mo ang pinakamaliit na kailangan mo, samantalang ang pinakamalaki, ibinigay na ng Diyos? My beloved brothers and sisters, gusto ko pong sabihin sa inyo lahat, truly, the Word of God is true and faithful. The impossible with men are all possible with God. Amen? Pwede bang palapakan natin sandali ang Diyos dyan? Ang imposible sa tao, lahat imposible sa Diyos. Why? Take note, wala ho tayong dapat ipagduda. Nakamit na ho natin ang pinaka-the best. Nasa atin na ho ang logic ng buhay. Kaya nga tayo, hindi tayo takot mabuhay. Hindi rin tayo takot matalo sa mundong ito. Kung sa tingin ng mundong ito'y talo tayo dahil hindi tayo sumasang-ayon sa kanilang ginagawa. Kaya hindi tayo magkaroon ng malaking pera whatsoever. Huwag lang ho natin kakalimutan ang meron ng mundong ito'y pinakamaliit lang na bahagi dahil ang pinakamalaking bahagi ay nananahan na po sa puso ng bawat isa po sa atin. Amen? Palakpakan ho natin ang Diyos. Mas malakas ho na palakpak sa Diyos. For theory in Latin, being a progression from the great to the lesser. A fortiori or fortiori signals an argument. Ano ang argument? That it is based on an even stronger argument. Stronger argument, why? From the great to the lesser. In Latin, the term literally means from stronger. Meaning, fortiori, from stronger to the weak to the lesser. Kung naibigay ang pinaka, bakit hindi kayang ibigay ang mas maliit na bagay? Ang ganda hong tingnan ng mensahe pong ito. A fortiori in Latin pronunciation is generally used to suggest that an argument is based on another argument. So may argumento at may another argument. The first argument, hindi ipinagkait ng Diyos ang kanyang kaisa-isa at bugtong na anak, bagkus ay ibinigay para sa atin. May karapatan ng Diyos kung ayaw niyang ibigay. That is the argument. Pero ibinigay niya. And the second argument, hindi kaya kayang ibigay ng Diyos ang kailangan mo. Samantalang ang liit lang ng kailangan mo, kasama ng pinakamalaking bagay na naibigay na ng Diyos sa buhay mo. Stronger argument ang tinatawag. Pero ang sabi po rito, a fortiori is generally used to suggest that an argument is based on another argument so strong as to make it unswearable. Meaning, no need to answer that. Why? Sinagot na mismo ng Diyos eh. Anak, may kailangan ka ba? Ganong kalaki kailangan mo? Naibigay ko na yung pinakamalaki eh. Hindi ko ba kayang ibigay sa iyo yung maliit na yan kasama ng pinakamalaking bagay? Eh lahat po tayo co-heirs of our Lord Jesus Christ. Kasamang tagapagmana ng ating Panginoong Jesucristo. Anumang bagay na meron siya, ay meron ho tayo. Ang kailangan lang naman ay tayuan natin ang salita ng Diyos, panampalatayanan, at mararanasan ho natin ang pangako ng Diyos. Amen? Palakpakan ho natin ang Panginoon. Ephesians 1 verse 3 NIV translation. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us. Everybody say, bless us in the heavenly realms with every spiritual blessings in Christ. Pwede ba sabihin po natin lahat yon? With every spiritual blessings in Christ.
every spiritual blessings in Christ. Meron ho tayong lahat niyan. Amen? Kaya tayo hindi takot sa mundong ito. Kasi lahat ng bagay na kailangan natin, in the first place, mayroon ho tayong lahat niyan. Sa Passion Translation, ganito po ang pagkakabanggit. Every spiritual blessing in the heavenly realm has already been lavished upon us as a love gift. Everybody say, love gift. Naku, napakarami niyo ho palang love gift na galing mismo sa Diyos at nakalaan sa bawat isa sa atin. From our wonderful Heavenly Father, the Father of our Lord Jesus. All because He sees us wrapped into Christ. Kaya nangyari yung kasi nakikita ng Ama, lahat tayo ay nababalutan mismo ng ating Panginoong Jesucristo. So ibig sabihin, hindi gagawin ng Diyos sa pagpapalain ka because of you, but because of what Jesus did on the cross. Kaya ka ibe-blessed. This is why we celebrate Him with all our hearts. Ang ganda hong tingnan. Doon po sa 2 Corinthians 9 verse 8 ng The Passion Translation, yes, God is more than ready to overwhelm you with every form of grace so that you will have more than enough. Everybody say, more than enough. So that you will have more than enough of everything, every moment, and in every way. He will make you overflow with abundance in every good thing you do. Ang sarap hong maging anak ng Diyos. Sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng bagay, sa lahat ng kaparaanan, payayabungin ng Diyos at pag-uumapawi ng Diyos ang kasaganaan ng mga mabubuting bagay para lamang sa iyo at para lamang sa akin. Palakpakan ho natin ang Panginoon doon. Philippians 4:19 King James Version, but my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Ito ho bang verse na ito ay na-internalize nyo na ho? But my God shall supply all your need according to His riches, His glory, in glory by Christ Jesus. According to His riches in glory. Madalas natin marinig sa ating spiritual director, not according to the economy of the Philippines, not according to the riches of this world, but according to the riches in glory through Christ our Lord Jesus Christ, by Christ Jesus. Kaya ang yaman, ang biyaya at pagpapala na meron ho tayo, na mga nakatago, na kayang ibigay ng Diyos sa oras na alam niyang need mo na, magugulat ka pa. Hindi ko ito naisip pa. Hindi sumagi sa isipan kung gagawin ito ng Diyos. Kaya pala niya. Kasi, napakamakapangyarihan ng Diyos at pangako niya ho yun. Na hindi niya kaya-kayang ibigay ang lahat ng bagay kasama ng kanyang anak. Na yung anak nga niya, hindi niya ipinagkait. How much more ang material na bagay sa mundong ito, ang kailangan ng pangangatawan mo, ang kailangan ng physical mo. Kaya tama ang Matthew 6 eh. Maging si Solomon hindi nakapagsuot ng pinakamariringal at maganda at may kariktang kagandahan ng mga bulaklak sa kaparangan. And yet nagdududa ka. Let tomorrow worry in itself. Ang sabi ng Matthew 6:34. Ang gagawin mo lang, simple lang, seek first. Sabi ng verse 33, the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. All these things, lahat ng bagay na ito na kailangan mo will be added to you because God is our supplier, our great provider. Amen? Palakpakan niya ho natin sandali ang Lord. Praise God, praise God, praise God. Do you remember that song? Pasuyo nga ako, Sir Baam. Ano? Minor? Sige nga. Wala bang introduction ng maganda yan? Do you remember that song? Pwede ho bang palakpakan natin ang Panginoon? Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me, for me, for me. Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me. My God shall supply all my needs according to His riches in glory. He will give His angel charge over me.
Jehovah Jireh cares for me, for me, for me. Jehovah Jireh cares for me. Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me, for me, for me. Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me. My God shall supply all my needs according to His riches and glory. He will give His turns over me. Jehovah Jireh cares for me, for me, for me. Jehovah Jireh cares for me. Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me, for me, for me. Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me. My God shall supply all my needs according to His riches and glory. He will give His turns over me. Jehovah Jireh cares for me, for me, for me. Jehovah Jireh cares for me. Naintindihan niyo po ba yung lyrics? Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me. Amen? Naniniwala ho ba kayo ang biyaya ng Diyos ay sapat ho sa bawat isa ho sa atin? Ang sabi ho ng chorus, my God shall supply all my needs according to His riches in glory. He will give His angels charge over me. Pangako po ng Diyos yan. Iingatan tayo ng kanyang mga anghel because He is our Jehovah Jireh. Cares for me and for me. Do you believe that, church? Naniniwala ho kayong ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay kaya ho mag-provide ng lahat ng ating pangangailangan. Kaya hindi po natin dapat tipirin ng Diyos. Hindi kayo tinipid ng Diyos. Amen? Hindi kayo tinipid ng Diyos. Sabi ko nga ho, kami, ang dami ho namin patutunan itong mga nakaraan eh. Bago kami mapunta ng Taiwan para ho sa check-up ni Mrs., hindi naman ho namin kaya sa aming sarili yon. But God is good, may ginamit ang Lord. Bago ho kami mapunta ron, kailangan ho namin mag-ayos ng travel authority. 1 month mahigit ho yun. Pero kami ho'y sinabihan ng Saturday night, Sunday ho may service tayo dito. Tuesday ang alis, Monday lang ho kami mag-aayos. Kahit paano ho gawin kong isip. Napaka-imposible, but Lord, sabi ko, wala imposible sa iyo. May tinawagan ho tayo, pwede ho makisuyo, ganito. Oh, pastor, sige, walang problema. Kailan ho ang alis? Tuesday. Sunday ho ng gabi. Sabi niya, paulit po. Yes po, Tuesday. Pastor, napaka-imposible po niyo. Walang kasaysayan sa DepEd na nag-release ng Travel Authority within a day. Sabi ho niya, napaka-imposible. Pero sabi ko, pwede hong itry niyo, please. Sabi niya, sige ho, pastor. Tinry ho niya. Sunday night, ang sabi niya, Pastor, kausap ko na ho ang district superintendent, tinawagan na po ang eskwelahan ni Mrs. para po sila'y mag-ayos sa araw ng bukas. Pero may problema pa ho tayo, paalis na ho ang regional director, pasakay na ho ng aeroplano. Hindi ko ho alam kung paano gagawin kasi kailangan din ho ng pirma niya kung sakaling a-approve niya. So morning ho ay punta ho kami doon, punta si Mrs. sa school, inaayos ang lahat ng papel niya. Ang problema ho, may kailangan requirements coming from the doctor. The medical records at ang kanyang medical certificate. During that time, nasa NKTI at hindi raw kayo magbigay ng medical records ng ganong kadali. Dahil supposed to be hospital ang magpo-produce. At yung kanyang record ay personal doon niya yun. Hindi niya pwede ibigay. Sakit sa tenga, di ba? Wala ho kami magawa. Ang ginawa ng school niya, nasa yung medical certificate mo noong last year, try natin, i-attach. Walang choice, yun na in-attach. Pagdating ho sa district, sa Baliwag, meron na ho sasakyan doong inassign para lang ho kay wife, para lang ho dalhin na lahat ng kanyang papel at may magdadala sa regional. Alam niyo ho, I think 3 p.m. or 4 p.m., nang may message ho yung nag-aayos, sabi niya, Pastor, sobrang pabor ng Diyos sa buhay niyo. Bumaba na po ang travel authority niyo. Wow. Sabi ko, how come? Kaya ako sinasabi ko sobrang pabor. Kasi ho, ngayon palang oras na ito'y magkasama ang district superintendent at ang regional director sa Cebu.
at ipinagamit ho nila ang kanilang e-signature para lang ho aproban ng travel authority ng inyo pong asawa. Hindi ho nangyari ito sa kasaysayan ng DepEd that within a day, nakapag-release sila ng travel authority. Pwede ho bang palapakan natin ang Lord? Kulang ho ang salita para sabihin natin, napakagaling naman ng Diyos. Nakakahanga. Sabi ho ni Brother Eddie, ako nga kongresiste, hindi ko nakukuha ng one day lang yan. Tama po yung song yan. My God shall supply all my needs according to His riches in glory. He will give His angel charge over me. Jehovah Jireh cares for me. Kaya upang mag-iisip ka na, kaya bang gawin ng Diyos? Church, isa lang ho ang sagot. That is a big yes. Kaya hong gawin ng Diyos. Pati pagpapalang kailangan mo, kayang i-provide ng Diyos. Hindi mo alam kung papaano, don't worry. Hayaan mo ang Diyos ang mamroblema sa buhay mo. Hayaan mo ang Diyos ang mamroblema sa buhay mo, church. My God shall supply all my needs according to His riches in glory. He will give His angels charge over me. Jehovah Jireh cares for me. Jehovah Jireh cares for me. Tapusin ko lang po yung slides. I sense the Spirit of the Lord. Luke 6:38. Give, and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be poured into your lap. For with the same measure you use, it will be measured to you. Paano nyo mine-measure ang Lord? Sa paraan ng inyong pagbibigay. Hindi lahat ng pagbibigay natin ng tithes, yun ang ating tinanggap. May mga nagbibigay na kahit hindi tumatanggap ng ganong kalaki, nagbibigay ng ganong kalaki. Why? Sapagat meron siyang desire at expectation sa Lord. May tinutubos siya at pinananampalatayahan ng sinasabing, Lord, kaya kitang paniwalaan sa mas malaking bahagi ng buhay ko. Kaya mong gumawa ng himala. I remember nung narito ang ating district pastor, challenge tayo pagdating sa pagtaya sa lot acquisition. Yun lang ho yung perang nasa wallet ko. Kailangan ko ho yun during the time. Pero na mag-challenge siya, malinaw ho, narinig ko sa Lord, ibigay mo lahat yan. Binigay ko ho lahat yon. At ang sabi ko sa Lord, kasi Lord, isa lang ang aming nire-request. Let your healing flow to my wife. Your complete healing. Minsan tumataya ho tayo dahil alam mo nating malaki ang Diyos natin. At minsan tinitingnan lang ng Diyos ang ating reaksyon at ang ating kilos at galaw. Paano natin siya tinatanaw? For with the measure you use, it will be measured to you, church. Malaki 3 verse 10. Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. Dito lang ho nagpasubok ang Diyos pagdating sa pagbibigay. Dito lang nagsabi ang Diyos na, test me in this. Subukan niyo ho ang Diyos kung pera pag-uusapan. Titiyakin ko ho sa inyo, hindi niyo pwedeng masubukan ng Lord pagdating sa pera. Ephesians 3:20, now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us.
Now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine. Higit pa ho doon sa iniisip natin. Higit pa ho doon sa kaya nating abutin ng ating kaisipan. Kaya ng Diyos na gawin sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Palakpakan ho natin sandali ang Lord. Mabilis ng church. In conclusion, ano ang dapat nating maging takeaways this morning? Grace is giving release us from the spirit of depression and mental health problem. Sometimes akala natin depressed tayo, stress. Ang kailangan lang pala, matuto kang magbigay. And that is acts of kindness. Pangalawa, grace is giving reciprocates God's infinite love toward others. Kaya naman tayo nagbibigay at nagmamahal din dahil tayo unang inibig at minahal ng Diyos. Pangatlo, God did the greatest. No worries and no problem for the less. Binigay na ng Diyos ang greatest. Meron ko pa bang iniisip? No worries for the less, church. No worries for the less. Number 6, 24-26. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Pwede ho bang tumayo po tayong lahat sa oras na ito? Uulitin ko po ang talatang ito at inyo pong panghawakan at panampalatayanan. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace, church. Bago ho tayo lumisan sa taong ito ng 2024, at papasok tayo ng taong 2025, this is my earnest prayer to you and to your family and to your loved ones. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Church, gusto kong i-conclude ang kabuuan pong pinag-aralan natin. Grace is giving. Give us mental health, releases us from depression, plus physical health, equal joyful excellent service. Tanungin niyo po ako, bakit minsan hindi tayo masaya naglilingkod at hindi na ibibigay ang pinaka-the best? Ang kulang lang po pala ay isang bagay minsan. Ginawa mo na ang lahat, pero nagtataka ka, ba't parang maraming kulang? Ang kailangan lang ho pala ay pagbibigay. Pag binabalikan ko po yung Romans 8:32, napakayaman ng talata. Kasi parang kung tatanungin ay paano ka ba magbibigay, hindi na dapat sagutin eh. Kasi ang Diyos nagbigay ng sapat-sapat, sobra-sobra, nag-uumapaw. I pray that this morning, simula ngayong araw nito, walang mga anak ng Diyos sa JIL Bulacan na magiging maramot, magiging kuripot, at hindi matapat sa kanilang mga ikapo. Church, dito lang ho ang Diyos nagpasubok. Masarap ang magbigay at magpakita ng acts of kindness. Amen? My God shall supply all my needs according to His riches in glory. He will give His angels charge over me. Jehovah Jireh cares for me. For me, Jehovah Jireh cares for me. Can we just lift our hands to the Lord? My God shall supply all my needs according to His riches in glory. He will give His angels charge over me. Jehovah Jireh cares for me. For me, Jehovah Jireh cares for me. Kayo lamang po, church. My God. Come on, let your voice be heard.
He will give His angels charge over me. Jehovah Jireh. For me, Jehovah Jireh. Minsan pa po, church, let your voice be heard. My God shall supply all my needs. Just believe. According to His riches. He will give His angel charge over me. Jehovah Jireh cares for me. For me, Jehovah Jireh cares. Tingin kayo sandali kay Pastor Michael. At this point of time, hindi ho ako magpe-pray sa inyo. Ang kailangan nyo hong gawin, panampalatayanan nyo po na kayang gumawa ng Diyos ng himala sa inyong buhay. Amen? Amen? Pwede bang palakpakan natin ang Diyos? My God shall supply all my needs according to His riches in glory. He will give His angels charge over me. Jehovah Jireh cares for me. Jehovah Jireh cares for me. Yes, Jehovah Jireh. Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me. Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient Jehovah for Jireh. me. Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me. Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me. My God shall supply all my needs according to His riches in glory. He will give His angels charge over me. Jehovah Jireh cares for me. Jehovah Jireh cares for me. Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me. Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me. My God shall supply all my needs according to His riches and glory. He will give His angels charge over me. Jehovah Jireh cares for me. Jehovah Jireh cares for the me. instruments, come on. Amen. Yes, Lord. We give you the highest kind of praise and glory. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Come on, church. Jehovah Jireh. Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me. Jehovah